Tayo ay magsama-sama sa pag-alala sa Panginoon. Sa huling hapunan, nagtatag ang Panginoon ng espesyal na pagtitipon para sa atin na maalala siya. Inutusan niya tayo na pirasuhin ang tinapay at inumin ang kopa. Ginagawa natin ito para alalahanin ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, tinatawag natin ang pagtitipon na ito na pagpipira-piraso ng tinapay para alalahanin ng Panginoon. Mayroon dapat itong napakahalagang rason at dakilang benepisyo para sa Panginoon kung bakit niya itinatag ang pagtitipon na ito bago siya humiwalay sa kanyang mga alagad. Sa pagtitipon na ito, mayroong tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon. Kapag gagawa tayo ng tinapay, hindi tayo naglalagay ng pampaalsa rito. Pinapakita na ang Panginoon ay walang kasalanan. Ang tinapay ay isasalang sa horno o sa ibabaw ng kalan. Nagpapakita na ibinuhos ng Panginoon ang kanyang dugo para sa atin at nagdusa siya sa pagkauhaw. Higit pa roon, naglalagay tayo ng kopa ng ubas sa pagtitipon, na sumisimbolo na ibinuhos ng Panginoon ang kanyang dugo para sa atin at namatay siya para sa ating mga kasalanan. Nagpapakita rin ito na ginamit ng Panginoon ang kanyang dugo para magtatag ng bagong tipan na nagbibigay ng garantiya na ibubuhos ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa atin. Kapag dadalo tayo ng pagtitipon na ito at makikita ang tinapay at kopa, mapaalalahanan tayo na ang Panginoon ay pumarito mula langit patungong lupa at naging tao para sa atin. Naranasan niya ang buhay sa mundo at siya ay namatay sa krus para sa atin. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na muli at napagtagumpayan ng lahat para sa atin. Ngayon, siya ay humahawak sa lahat ng kapamahalaan sa langit. Isang araw siya ay muling babalik at tatanggapin ang lahat ng mananampalataya para magkaroon ng dakilang pagsasama-sama. Sa pagtitipon, iisipin din natin ang tungkol sa napakasayang walang hanggan at ang pagdating ng bagong langit at bagong lupa. Sa bawat linggo, kapag iisipin natin ang lahat ng tungkol sa mahahalagang katotohanan na ito, mahihimok tayo sa kanyang pag-ibig at magkakaroon tayo ng motibasyon na ipagpatuloy ang pagmamahal sa Panginoon at magiging determinado tayo sa pagsunod sa Kanya. Nakita ko ang kahalagahan ng pagtitipon na ito sa pag-alala sa Panginoon ngayon. Paano natin ito maisa sa pamuhay? Ang lahat ng mga kapatiran ay nararapat na magsama-sama bawat linggo. Ito'y tulad ng pamilya na nagsasama-sama. Nararapat na mayroon tayong isang tinapay at isang kopa para ipakita ang ating pagkakaisa. Sa pagtitipon, sa pamagitan ng pag-awit ng mga awitin, mga panalangin at iba pang mga ekspresyon, maaari nating maisip ang pag-ibig ng Panginoon at tumugon sa Kanya. Pagkatapos magpasalamat sa tinapay at kopa, kailangan natin itong ipasa sa mga kapatiran. Bawat isa sa atin ay kailangang tanggapin ang tinapay at kopa, na nagpapakita na lahat tayo ay may bahagi sa pag-ibig at kaligtasan ng Panginoon. Sa pagtitipon, lahat tayo ay malaya na umawit at manalangin sa Panginoon ng taos-puso. Ang buong pagtitipon ay nagbibigay ng dakilang kasiyahan sa Panginoon at sa atin. Ipagpatuloy natin ang pag-alala sa Panginoon hanggang sa dumating siya. Kapag tatanggapin niya tayo, makikita natin ang Panginoon sa ating mga mata at masisiyahan na tayo sa malaking pagsasama-sama sa langit. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Inutusan niya tayong wag kalimutan na siya ay ipinanganak para
sa atin. Siya ay namatay, siya ay nagdusa, binigay lahat. Di malilimot pag-ibig niya para sa atin. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sa gabi yun hangad niyang maalala natin ang biyaya ng kanyang kaligtasan. Alalahanin natin, puso niya'y laging nasa atin. Isang araw siya ay makikita sa